Welcome back po sa ating channel. Ang nakikita niyo po ay isang kompletong computation na po yan. Kasama na yung mga gamit dyan, yung mga equipment. Ngayon, isi-share ko po sa inyo. Baka gusto niyo po. At malalaman niyo dito kung magkano yung setup na to. Ngayon, meron na ako ditong ginawa, yung mga computation. Ginawa ko na siya para hindi na tayo tumagal. No? Nilatag ko na yan. Tapos, nagtumingin na rin ako ng mga gamit na yan sa Lazada. Yung mga equipment po na yan ay ilalagay ko doon sa ating description para kayo nang bahala. Orderan niyo na lang po kung gusto niyo. Sundan niyo na lang yung aking mga equipment dito. At pwede nyo i-modify dyan kung gusto nyo po. Ito po ay isi-share ko sa inyo. No? Ito ay isang standard na mga gamit. Like for example, TV, electric fan, lights sa CR, lights sa sala, lights sa room, lights sa kusina, at saka yung ating cellphone charger. So basic na basic po itong mga gamit na to. Ngayon, andyan na. Nilagay ko na lahat. So, ang bali, ang ating pong overall total power sa mga gamit na yan ay 300 watts. Yan po ang ating overall total power. Kung gusto niyo pong matutong mag-compute ng ating device list na to, yung wattage, panoorin niyo po yung aking video na may separate video po ako about sa ating solar computation. Ito po ay ginawa ko na. Nandiyan na po lahat para po ay hindi na kayo mahirapan. Ayun nga po, ano? So meron na tayong overall total power na 300 watts doon sa ating mga gamit. Tapos ang ating usage hours, standard, 16 hours. Nandun din po sa previous video ko kung paano ko nakuha yung 16 hours na yan. Tapos, ang ginawa ko lang dyan, yung ating total overall power na 300 ay minultiply ko lang po yan sa 16 hours. Kaya naman, ang ating pong power consumption a day ay, ito po, 4,800 watts. And then, dito po tayo sa ating battery. Meron tayong ginamit dito na dalawang battery sa ating power consumption a day na 4,800 watts. Ayan po, dalawang 12 volts na 200 AH. At ang ating pong setup na gagawin dito ay series mode. Kaya naman, meron akong dalawang battery na may 12 volts, 200 AH. Pagka-volts po, pagka-series ay nag-add. Kaya yung ating 12 volts na dalawa, magiging 24 volts. Tapos yung ampere ay ganun pa rin. At mayroon na nga tayong total watts na 4,800 watts. Pasok na pasok po dito sa ating power consumption a day na 4,800 watts. Wala na tayong balance sa battery. Zero. Zero na. Wala na tayong habulin dyan. Ibig sabihin, yung ating battery ay sapat na sapat para sa ating power consumption a day. Ayan po. Sapat na siya. Tapos, okay na tayo sa battery. Yung mga panel po na gagamitin natin dito ay 4 na peraso na ang kanyang volts po ay 24.8 volts. Nakalagay na rin po dito yan sa ating equipment, no? At saka may mga presyo na yan dyan. Mamaya, malalaman nyo po kung magkano yung pinaka-total niyan. So, 4 po yan. Tapos, ang wattage po niya, rated watts is 200. Tapos, meron tayong less factor na 20%. Yung less factor po, panoorin niyo po yung ating previous video, no? Doon niyo po maiintindihan kung bakit meron tayong less factor. Ngayon, ang kanyang wattage po sa isang panel na 200 rated watts, less factor 20% ay magiging 160 watts na lang. Bali, ang ating 4 na panel na mayroong less factor 160 watts, ang kanyang pong generation charge ay 640 watts. Less factor po yan. Tapos, yun nga, no? Meron tayong sun window hours. Kinumpute ko na rin sa ating pinaka-standard, no? 8 hours. 8 hours yung mag-generate ng charge. Kaya naman, mayroon tayong generation charge a day na 5,120. 5,120 watts sa 4 na panel sa loob ng 8 oras. Pwede pong baguhin yan. Ito, pwede natin gawing 6 hours. So, kung 6 hours po yan, yung ating sun window hours, malapit na dito sa ating power consumption natin. Pero dapat po, ito po ay at least mapantayan natin or malagpasan yung ating power consumption a day. Kagaya dito sa ating battery, na tapatan na niya yung ating power consumption a day. Kaya naman wala na tayong problema rito. Dito naman tayo sa panel, no? Kailangan matapatan natin. Yung 6 hours na yun, yung generation charge a day natin, ay depende po yan sa sikat ng araw, itong sun window hours, no? Kaya ginawa ko siyang 8 hours na standard. Like for example, kung ang ating pong sikat ng araw ay nag-start ng alas 7 ngayon. So 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibig sabihin, ang 7 to 2 hours mag-charge yung ating solar panel. Pero, ang ating pong araw, depende sa ating location, lulubog po yan ng alas 4 or alas 5. So, mahaba pa. Kaya naman, nilagay ko lang dito yung standard hours ng ating sun window hours. Ayan. So, meron na tayong 5,120 watts na solar generation charge sa ating panel. Doon sa ating 4 na panel na may rated watts na 200, no? Yan, ang setup po natin dito ay series. Series po ang ating setup. Ito, dito po tayo. Ang series po, pagka ang ating panel ay connected sa series, ang nagbabago po dyan ay volts. Kung meron tayong 24 volts, magsi-series po siya magiging 96.32 volts. Pero yung ampere, ganun pa rin. Ayan, parehas pa rin. Pero dito sa ating parallel, ang ating pong volts ay
24.08 pa rin. Ito, volts parallel. Pero yung ating pinaka-ampere ay tumaas. Naging 21.6 ampere. So, sa setup po na to, yung mga ginawa ko rito ay para po sa series mode, no? Series mode po tayo. Ayun, so dito sa ating apat na panel na may generation charge a day na 5,120 watts, meron pa tayong 320 watts na sobra. Ibig sabihin, napakaganda po ito. Meron po tayong sobra. At yung ating battery, yun nga, 4,800 watts against dun sa ating power consumption a day na 4,800 watts ay napakaganda po. Kasi napantayan na niya parehas halos pati itong ating solar panel na may sobra pa siyang 320 watts. Ayun, hindi na siya mabibitin, ano? Like for example, meron po tayong 1 litrong tubig, sample lang, litan na natin, no? 1 litrong tubig sa isang araw. Yun po ay ating iinumin sa isang araw. So, para po ma-sustain natin tong 1 litrong tubig sa isang araw, dapat meron tayong backup na 1 litrong tubig din para sa isang araw. Kasi pag naubos to, ito na yung ating papalit, yung 1 litrong tubig din. Kung 1 litrong tubig to, 1 litrong tubig din dapat to, or mas mataas, para hindi ho tayo mabitin. Ganon din dito sa ating generation charge ng ating panel. Dapat meron tayong 1 litrong tubig pataas, para hindi ho mabitin, no? So, ganoon lang po. Naisip ko lang yan na example. Sana ay makuha niyo po, no? Sana ay mas maintindihan niyo. Ayun, so yun na. Yan na yung ang kanyang setup, yung computation natin. Standard po yan, TV, electric fan, ayan, may cellphone charger, 300 watts. Ngayon, ang gagamitin po dito na inverter, unang-una, saan po tayo magbe-base sa pagpili ng inverter? Actually, ang babasihan po dyan ay itong ating overall total power. Ang ating pong overall total power sa mga gamit na to ay napakababa, no? 300 watts. 300 watts. So, ang pwede po dito na inverter ay 1,200 watts. Kasi 300 watts lang siya. Pero ang pinili ko po rito ay 3,200 watts. Yan guys, 3,200 watts. Kasi mamaya malalaman niyo po kung magkano yung difference ng price ng 3,200 watts sa 1,200 watts. Napakakunti lang po. At itong ating 24 volts na inverter module na 3,200 watts, pwede pa tayong mag-upgrade dyan kung gusto niyo pong mag-upgrade. Ayan, yung kanyang input volts, magra-run na yung ating inverter, 30 volts, napakababa, no? 30 to 400 volts DC, tapos may charge current siya na 80 ampere. Ito po ay adjustable, so hindi tayo pwedeng mag-set ng 80 ampere dito sa ating battery na 200 AH, no? Hindi. Kailangan i-set nyo po ito. I-share ko na rin kung paano. I-set nyo po yan. Madali lang po. Meron tayong 200 ampere times 0.25 equals. Yan. Ang natin pong isi-set dito sa ating inverter module ay 50 ampere lang dapat. Ang ating charge current dito para dito sa ating 200 AH na battery na dalawa. Ngayon, kung ang gusto nyo ay parallel, meron tayong ampere na 400. Madali lang. Kumpitin nyo lang po yan. 400 ampere times 0.25 equals. So, ang kailangan pala dapat natin na pang-charge dito sa ating battery, yung charge current ay 100 ampere. Ganun lang po ang pag-compute. Ginagawa ko natin to, yung computation na yan, para hindi po lumubo yung ating battery. Hindi ko kasi pwedeng mataas yung ating charge current, no, sa ating battery. Dapat sakto lang, hindi sobra. Kasi doon, lulubo talaga at masisira na yung ating battery. So, ayun. Yan na, no? Nakuha na natin yung mga computation na yan. Ito po ay napakadali, hindi na kayo mahirapan. Kasi ilalagay ko to sa ating description, yung mga equipment na to. Meron tayong 24 volts na 3,200 watts. Ito po ay Power Master Hybrid Inverter po ito. Napakaganda, no? Gumamit na ako nito. Ang gamit ko po ay 4,200 watts. Tapos, meron tayong battery, ayan. 12 volts. Andiyan yung price po, ano, nakalagay naman. 200 AH na dalawa. Ayan. Tapos, ito yung ating solar panel. Nakagamit na rin ako nito ng ating solar panel. Ganon din yung battery, ano? Meron akong 250 AH na ginamit. At napakaganda ng performance. Tapos yung solar panel, ayan, dual glass. 200 watts po yan. Ang ibig sabihin po ng dual glass, yung ilalim po ay nag-charge din po yun, nag-generate ng charge kapag bumanda yung sikat ng araw doon. So, dalawa, sa taas at saka sa ilalim. Kaya dapat ang gawin nyo po dito sa solar panel na to ay naka-elevate. Ayan, 4 po yan. Tapos, andyan yung presyo niya. 3,946 yung isa. Tapos, kumpleto na po. Meron tayo ditong AC monitor. Sige, pakita ko na rin. Yung ating inverter module muna na 24 volts. Check natin. Nandito yung aking mga nakalatag na po yan. Sa Lazada, naka-ready na. Ito na po yung aking mga napili. Dito po, ingat po kayo kasi may mga variation po yan sa ating inverter at saka sa mga ibang items dito sa Lazada. Kailangan masuri po kayo. Kagaya po nito, itong isa, halos pag tinignan nyo parehas lang to.
Kasi yung kanyang description dito. Pero pag tiningnan nyo dito sa baba, ayan, pag tiningnan nyo kung ano yung napili nyo, dapat ganyan din lalabas. Kagaya nito, 1.6 kilowatts at saka 12 volts, no? 1.6 kilowatts, 12 volts. At yung presyo niya, ito na, 11,459. Samantalang itong napili natin na 3.2 kilowatts ay 12,000, no? 24 volts siya. 12,916. Kunti lang ang diferensya niya. So kung akong papipiliin talaga, dito na ako sa 12,916 na may 3,200 kilowatts at 24 volts. Kasi alam niyo po kung bakit. Pwede tayong mag-upgrade pa dyan. Pwede pang, ito kasing setup na to, yung kinumpit ko, pwedeng i-upgrade po yan. Pwede kayong magdagdag dito, pwede kayong magdagdag ng battery, pwede kayong magdagdag ng panel. Sa ating battery, ito, 12 volts, 200 Ah, dito lang po yan, 1 point system tayo. Kung gusto niyo pong dumirect sa kanila, pwede po. 12 volts, 200, ito, 12 volts, 200 Ah. Yan, kung makikita niyo po, andito, 12 volts, 200 Ah. Yan, lagi titingnan nyo. Ang isa po ay 12.5, so nakalagay naman dyan, 12,500, dalawa, 25,000 yung total niya. Tapos, nandito na tayo sa ating solar, no? Dual glass yan. 200 watts, 24 volts. So, tingnan natin. Nandito yan. So, ito to, 200 watts solar panel. Dual glass, 200 watts. Ang kanyang price po, ayan, 3,749. Apat po yan. Okay? Tapos, ito, yung ating AC monitor. Actually, ito po ay breaker din siya, no? Pakita ko po sa inyo. Ito yan, guys. Yung tawag ko dito, AC monitor. Kasi makikita niyo po dyan yung volts, watts, at saka ampere. Yan, 63 ampere po siya. No? Ang isa po ay 557.75. Kayo na pong bahala kung gagamit po kayo yan o hindi. Dalawa po yan kasi dalawa yung ating gagamitin dyan na pang monitor. Tapos yung ating AC breaker sa utility to inverter, 16 ampere. Yan. Isa pang 16 ampere. AC breaker. Tapos to DC breaker, 125 ampere. Para po ito sa battery, no? DC breaker, inverter to battery. Tapos yung DC breaker, panel to inverter. Tapos meron din tayong DC surge protection. Tapos transfer switch. Pakita ko sa inyo. Yan. Ito na po yun. Yung mga yun. Ito yung DC breaker natin. Transfer switch. Yan. DC breakers. DC surge protection. Ito. Kompleto na talaga ito guys. Hindi na kayo mahirapan. Tapos meron pa tayong yung MCB na breaker box. Ito po yan. Gumamit na rin ako nito. At napakaganda. Kung napanood niyo po yung aking video doon sa solar setup ko, makikita niyo po lahat doon. Saan ito? Ito guys, no? Yung 24 ways na boxboard, distribution boxboard. 2,096 yung kanyang price. Yung iba kung nakikita nyo, meron pa dito, meron kasi akong isang kinumpute na mas mababa. I-share ko rin po yun. So dito lang po muna tayo. Tapos may mga wire na rin dyan, ayan. PB wire. Ito, hindi ko na sinama to. Kasi hindi available. Meron akong nakita na isang PB wire na magkasama na yung positive negative. Kanyang price po, 3,000. Ito po yun. Ito. Ayan, 2,951 yan. 75 meters po yan, mahaba na. Tapos, yung C4 connector, no? Yung connector, dito lang po yan, 10 pairs, 457. Actually, may mabibili kayong tag 50 pesos lang. 457 po ito. Pili na lang po kayo, dalawa lang kailangan nyo dyan. Okay, so mid clamp, end clamp, kompleto na. Air supplies, ground lug, ito po yun. Yung sa mga railings natin, ayan, nakagamit na rin po ako nito. Ayan po, ito yung ating patungan ng panel. Tapos ito, yung kanyang pinaka-stand, end clamp. Tapos ito yung splice, yung pangdugtong, no? Kung mahaba yung mga panel nyo, tapos kulang yung, like for example, 2.4 meters lang, kailangan nyo ng 5 meters, meron pa kayong isang ganito, at inyo po yung dudugtong, ito yung gagamitin. Tapos meron tayong ground lug, no? Para sa ating groundings. Yun. Tapos ito nga, yung mid clamp. Okay, yan na, trunking. Yung trunking pa kayo, ayan, 6 na piraso. 40 by 40. Actually, yung nakikita ko dito, 30 by 30, pwede na yun. Ito, 192. 30 by 30. Gawin natin to. 30 by 30. Kasi wala na yung 40 by 40. Actually, ito yung 40 by 40, malaki. Ang gamit ko ay 40 by 40. So, dapat 30 by 30 lang tayo. Okay. Tapos, ang presyo niya, yan na nga. 192. Ilang piraso yun. Kaya nang bahala kung gagamit kayo yun o hindi. Pero mas maganda, mayroon. Battery wire. Meron na rin po tayong battery wire. Ang battery wire po natin ay yan. May mga sukat po yan. Ito, 0.5 meters. 1.2 meters. Ito naman, 2 meters. Susundan ko po ito. I-share ko sa inyo kung anong mga sukat na yan. Doon sa description nyo na lang i-click, no? Tapos sa Lazada shipping, no? Approximately 3,595. Tapos doon kasi sa amin, sa
probinsya, meron kaming forwarding kasi probinsya. Kung kayo po ay taga Sibuya, no? Ito, ang estimation ko dyan sa forwarding shipping natin, 6,000. Tapos, kung ipapagawa nyo po o kayo ang gagawa, tanggalin ko muna to para makita nyo kung kayo po ay taga Maynila lang. Ang magagastos nyo lang po dyan dito sa ating setup na to, lahat-lahat, kung orderin nyo lang po, walang labor, walang anything, basta mga equipment lang, ito po ang inyong magagastos. 76,170 more or less. Yan po ang pinaka-total ng ating setup na to, na ang ating gamit. Ayan. Pero ito po ay magagamit niyo po ng 16 hours or more than kasi hindi niyo naman ito, yung iba hindi naman magagamit po yan. Minsan naka-off. Ayan. So, yan. 76,170.64. Ngayon, kung gusto yung magpa-install, ito yung mga metal brace na gagamitin at saka yung pins. Ano po yan, estimation lang, 5,000 plus 5,000. So, naging 81,170 na. Tapos, meron pa tayong installation charge. Ang dinig ko sa installation charge ay per kilowatts. 10,000 daw po per kilowatts. Since meron tayong 3.2 kilowatts, pagpalagay natin 30,000. So, approximately po, more or less po, 111,170 kung kasama yung installation. Pag ang ating labor charge ay, pag siningil kayo ng 30,000. Pero doon sa Sibuyan Island po, kung may mga taga Sibuyan na maapanood po nito, pwede ko po kayong singilin ng 20,000. Mahirap po kasi mag-install talaga ng ating solar system. So, gagastos lang po kayo dyan ng 100, more or less, 101,170. So, pag palagay na natin, sarado na natin yan ng 100,000. So, kayo na po bahala kung kayo po ay plan na magpakabit. Mayroon pa pala dito yung mga forwarding. No? Dagdagan natin yung forwarding sa taga Sibuyan. Ayun, 107,000. Pag palagay na natin, 110,000. Mababawasan pa yan kung sakaling meron kayong mga hindi na ipapakabit dito. Pero mas maganda kung ano yung nakalatag dito, yun na po yung sundan. So, yun lang po, yung magagastos nyo sa setup na yan. Hindi na kayo magkaka-brand out dyan. Pwede nyo pong magamit yan continuous. Basta lang okay yung sikat ng araw. Actually, dito sa panel na to, yung napili ko, napakaganda po ng generation charge efficiency niya. Kahit na maulan, talagang magcha-charge talaga siya. Lalong-lalo na dito sa inverter module. Power Master. Automatic na po kasi ito. So, yun. I-share ko po yan sa inyo. Kung ito po ay nakatulong sa inyo at nagkaroon po kayo ng idea, paki-like naman po ng ating video at kung bago ka pa lang po sa ating channel, paki-subscribe na lang po at paki-share na rin nang sa ganun ay mapanood po ng iba. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless po sa ating lahat.